ay si Director Cho, isang nangungunang opisyal sa National Intelligence Service ng Korea. Dumating siya sa isang lumang tindahan ng tela na nakatago sa isang tahimik na sulok. Sa loob, naghihintay si Madam Guan. Dati siyang agent, ngunit ngayon ay nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan. Seryoso ang kanilang usapan, ngunit malapit nang lumabas ang tunay na dahilan ng kanilang pagkikita. Si Madam Guan ay naging pangunahing impormante ni Cho sa loob ng maraming taon. Ngayon, isa-isang nasira ang network niya. Siya ang susunod na target dahil alam niya ang mga lihim na proyekto. Bago umalis, sinabihan siya ni Madam Guan tungkol sa isang vault. Isa itong lalagyan na may nangungunang sikretong data na ipinapadala mula sa Sweden. Binabalaan siya nito na magmadali kung nais niyang makuha ito bago ng iba. Sinabi ni Madam Guan na ang kanyang anak lamang ang tanging tao na maaaring magbukas ng vault. Napakatalino niya sa mga code at computer, madali niyang masira ang digital security. Ngunit hindi sigurado si Cho. Nabalitaan niyang matalino si Jo Gae-ong ngunit hindi rin matatag. Maaaring mayroon siyang malubhang sakit sa pag-iisip. Biglang may dumating na dalawang lalaking nakaitim sa malapit na eskinita. Sinubukan silang pigilan ng isang bodyguard, ngunit natambay ito ng suntok at nontog sa pader. Sinubukan ng isa pang bumunot ng kanyang baril, ngunit ang kanyang pulso ay napilipit at siya ay bumagsak sa lupa. Mas maraming gwardya ang mabilis na dumating, ngunit mabilis ang mga nanghihimasok. Ang isang bantay ay sinipa sa isang tumpok ng mga crates. Isa pa ay natamba na may malakas na siko sa leeg. Bumagsak na ang lahat ng bantay ni Madam Guan. Tumingin si Madam Guan kay Cho at sinabing, ito na ang huling pagkikita nila. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang umalis ngayon. Makalipas ang ilang segundo, mabilis na bumukas ang pinto ng fabric shop. Mabilis na itinaas ng mga bantay ni Madam Guan ang kanilang mga sandata, handang labanan ang dalawang nanghihimasok na kakapasok lang sa danger zone. Ang eksena ay nagbago sa isang tahimik na punerarya kung saan ang isang batang babae ay nagdadalamati sa kanyang ama. Ito si Jo Gae-ong, ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha ay nagtatago ng isang mapanganib na sikreto. Flashback, nagmaneho si Jo Gae-ong sa lugar ng industriya kung saan natagpuan ang bangkay ng kanyang ama. Walang pag-aalinlangan, lumabas siya at pinaputukan ang mga gangster na nagbabantay sa lugar. Naglakad siya papunta sa nakaparadang kotse, binuksan ang isang bag sa loob, at natigilan. Naroon ang bangkay ng kanyang ama. Nakilala niya agad ito sa tattoo nito sa braso. Mula noong bata pa siya, sinanay si Jo Gae-ong na maging isang mamamatay tao tulad niya. Isa siyang secret agent at contract assassin. Sa loob ng kanyang sasakyan, tahimik na tinitingnan ni Jo Gae-ong ang larawan ng isang beach house. Ang mapayapang buhay na minsan nilang pinangarap ng kanyang ama. Sa libing, isang lalaking nagngangalang Yon Mu-yung ang naglagay ng bulaklak. Isa siyang field agent mula sa National Intelligence Service. Alam na alam ni Mu-yung kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Nag-aalok siya sa kanya ng isang lihim na misyon na nangangailangan ng kanyang mga espesyal na kasanayan. Maya-maya, pumunta si Jo Gae-ong sa restaurant na talagang isang secret operations base na nakatago bilang isang kainan. Siya ay kumakain ng mahinahon habang ipinapaliwanag ni Mu-yung ang plano. Isang dayuhang kargamento ang darating bukas ng gabi na nakalok sa loob ng Swedish Vault. May 5 minuto lang siya para kunin ang case. Tiwala si Mu-yung na magagawa niya ito. Nag-aalok siya ng pera at nangako ng higit pa pagkatapos ng trabaho. Ngunit sa sandaling hinawakan ni Jo Gae-ong ang pera, nagbago ang kanyang kalooban. Tumanggi siya sa pagbabayad, lumilitaw ang kanyang split personality. Inakusahan niya si Mu-yung bilang double agent. Nanatiling kalmado si Mu-yung, ipinaalala niya sa kanya na kung wala siya, mawawala ang katawan ng kanyang ama. Alam niyang kailangan niya ng pera, at ang misyon na ito ay maaaring ang huling pagkakataon niya para makalabas ng ligtas. Higit sa lahat, konektado ito sa pamana ng kanyang ama. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay pumayag si Jo Gae-ong na gawin ang misyon. Kinabukasan, pinahinto ni Mu-yung at ng kanyang koponan ang kargamento sa pamamagitan ng malakas na pag-atake. Sa ilang segundo, ang bawat kalaban ay tinamaan ng perpektong putok. Isang lalaki lang ang lumaban. Si Professor Jonas mula sa Sweden, na siyang namamahala sa kargamento, ngunit mabilis siyang napigilan ng isang bala. Matapos buksan ni Jo Gae-ong ang vault at kunin ang case, dumating si Mu-yung at pinuri ang kanyang perpektong gawa. Pagkatapos, nang walang pasabi, bumunot siya ng baril at pinaputukan siya ng malapitan. Sa pag-aakalang patay na siya, itinapon niya ang kanyang katawan sa malapit na ilog. Kasabay nito, si Ju-soo, isa sa mga agent ni Director Cho, ay sumugod sa restaurant ni Mu-yung upang kunin ang kargamento. Pagdating niya, mahinahong ibinigay sa kanya ni Mu-yung ang steel case at inabot kay Ju-soo ang isang set ng posas na susi, na nagsasabing patay na si Jo Gae-ong at kontrolado ang lahat.
Humingi ng bayad si Moyong, ngunit nais munang suriin ni Juso ang case bago umalis. Bago umalis si Juso, inalok siya ni Moyong ng kape, ngunit tumanggi si Juso. Pagkatapos, humingi ng pabor si Moyong, umaasang bibigyan siya ni Direktor Cho ng desk job. Sinabi ni Juso na sasabihin niya kay Cho at pagkatapos ay umalis. Habang nagmamaneho, tinawagan ni Juso si Director Cho at kumuha ng mga bagong utos na patayin si Moyong at ang kanyang buong team. Pagbalik sa restaurant, naramdaman ni Moyong na may mali. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na may isang tao sa team ni Cho na palihim na sumali sa kanyang grupo. Mabilis niyang pinatay ang taksil at sinabihan ang kanyang mga tauhan na magtago. Sa kagubatan, buhay pa si Jo Gayong, nasaktan at galit. Inilabas niya ang pakete ng sigarilyo ngunit nakita niyang wala itong laman, na lalong ikinagalit niya. Kinuha niya ang laman ng isang steel case bago siya pinagtaksilan ni Moyong. Nakatago sa kanyang jacket ang kakaibang tubo na may itim na likido na kusang gumagalaw. Ito ay isang bagay na hindi karaniwan. Sa hindi kalayuan doon, mabilis ang isang sasakyan sa isang tahimik na kalsada. Nasa loob ang dalawang kriminal na kilala sa pagkidnap ng mga lasing na babae sa gabi. May babae silang nakatali sa backseat. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay at nangakong hindi sasabihin kahit kanino. Lumabas ang isa sa mga lalaki para magpahinga. Bago umalis, sinabihan niya ang ibang lalaki na tapusin ang babae. Habang nagsisindi ng sigarilyo sa gilid ng kalsada, may narinig siyang yabag. Lumingon siya at nakita si Jo Gayong. Tahimik niyang pinulot ang nahulog niyang sigarilyo at malamig na ngumiti. Kumuha siya ng patpat sa lupa, handang lumaban. Pagbalik sa sasakyan, papatayin na sana ng kidnapper ang babae nang biglang nabasag ang bintana. Tumalon siya at tumingin sa labas upang makita ang katawan ng kanyang kasama sa lupa. Natarante siya at lumabas para tingnan, ngunit bago pa siya makapag-react ay mabilis na umalis ang sasakyan. Si Jo Gayong na ngayon ay nagmamaneho. Sa loob ng sasakyan, nakita ni Jo Gayong ang takot na babae na nakatali pa rin. Walang pag-aalinlangan, pinaikot niya ang kotse at dirdiretsong nagmaneho pabalik sa huling kidnapper. Natagpuan niya itong gumagapang sa lupa, halos walang buhay na. Kalmado at malamig, lumakad si Jo Gayong, binigyan siya ng huling ngiti, at tinapos ang kanyang buhay. Ang nailigtas na babae ay pinapanood ang lahat at mabilis na tumakbo palayo. Pagkatapos ay bumalik si Jo Gayong sa kotse, pinaandar at nagmaneho pasulong, dinurog ang katawan ng kidnapper upang matiyak na patay na siya. Sa loob ng kotse, nakakita siya ng isang tumpok ng pera at isang telepono na naiwan sa upuan. Ang susunod niyang plano ay hanapin si Moyong. Samantala, sa National Military Intelligence Agency, hinihintay ni Director Sa, ang NIS chief na si Lee. Dumating si Chief Lee sakay ng kanyang opisyal na sasakyan at dumiretso sa loob. Habang naglalakad sila, nagbabahagi ng masamang balita ang direktor na sisa nagkaroon ng problema habang nagpapadala at nawawala ang target na item. Galit si Chief Lee, sinisigawan niya ang kanyang koponan at inutusan silang sundan siya sa itaas. Habang nasa daan, tahimik na sinabi sa kanya ni Sa na ang impormasyon ay tumutukoy sa field team ni Director Cho. Napakahalaga ng nawawalang item, magbibigay ito ng kapangyarihan kay Lee. Kung maling tao ang nakakuha nito, mawawala ang lahat kay Lee. Ang masama pa, hindi tatanggap ng kabiguan si Direk Paul mula sa US. Sinabihan ni Chief Lee si Sa na ayusin ang isang pulong kasama si Cho. Wala pang patunay si Lee, ngunit, plano niyang bitag si Cho para ibunyag ang isang bagay. Samantala, si Direk Cho ay gumagawa sa sarili niyang plano. Kinuha niya si Professor No, isang scientist na nagtrabaho kay Professor Jonas, na inaakalang namatay sa panahon ng pagnanakaw. Sinabi ni Cho ang totoo. Si Jonas ay buhay at dinadala sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos napagtanto na si Cho ay hindi nais na protektahan siya. Plano ni Cho na patayin siya at ilubog ang sasakyan sa karagatan. Para kay Cho, mas kaunti ang mga taong nakakaalam tungkol sa serum, mas magiging ligtas siya. Sa kabilang banda, sa Luzon, Pilipinas, si Director Paul, ang US Intelligence Head para sa Asia, ay nanonood ng nakakabagabag na viral video. Nagpapakita ito ng isang lihim na eksperimento mula sa NIS lab sa Sweden. Ang sangkap ay mas mukhang isang virus kaysa sa isang performance serum. Nagtataka si Paul kung bakit gagawa ang South Korea ng isang bagay na hindi nila makontrol. Napapaligiran ng kanyang mga bantay, pinarurusahan niya ang ilang tao bilang isang halimbawa. Ilang tao ang nakatali at pinilit na tumayo. Malamig na inutusan ni Paul ang kanyang mga tauhan na isa-isang saksakin sila na nagpadala ng isang malupit na mensahe. Pagkatapos ng mga pagbitay, umalis si Paul, nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Lumipat ang eksena sa isang tahimik na farming village.
Isang matandang lalaki ang sumakay sa kanyang pickup truck at nagmaneho papunta sa kanyang bukid upang harapin ang mga lawi na umaatake sa kanyang mga pananim. Naglalagay siya ng pain at naghihintay sa gilid ng bukid habang humihit-hit ng sigarilyo. Kalmado ito hanggang sa makarinig siya ng ingay mula sa kakahuyan sa likuran niya. Kumuha siya ng isang stick at maingat na gumagalaw patungo sa tunog. Lalong lumalakas ang ingay. Sa kaibuturan ng mga puno, nakikita niya ang kumikinang na mga mata na nakatingin sa kanya. Nang ibabaw ang takot, tumalikod siya at tumakbo, ngunit mabilis siyang hinabol ng nilalang. Malakas na bumagsak ang lalaki sa lupa, habang tumatalon dito ang halimaw. Sumisikat ang sikat ng araw sa mga puno. Ang balat ng nilalang ay napaso, paltos, at pagkatapos ay biglang sumabog. May itim na likidong spray mula sa putok, at tumalsik sa mukha ng matanda. Siya ay sumisigaw at gumagapang palayo habang ang nilalang ay ganap na nasusunog sa araw. Maya-maya, may dumating na sasakyan sa tahimik na kanayunan. Ito ay si Lim Sam, na nagsasabing siya ay isang reporter mula sa pahayagan ng Swan. Isang babae ang sumasagot sa pinto. Ipinakilala ni Lim ang kanyang sarili at sinabing gusto niyang magtanong tungkol sa kakaibang kaganapan na kinasasangkutan ng kanyang asawa. Sa loob, ang matandang nakaligtas sa naunang pag-atake ay nakahiga sa kama na paralisado. Simula ng pag-ataking iyon, hindi na siya makagalaw. Laming-galing si Lim sa paligid. Nagsusulat, at naghahanda para magtanong pa. Nang ipakita ni Lim sa matanda ang larawan ng nilalang, nataranta ang lalaki at halatang kilala ito. Pagkatapos ay huminto si Lim sa pagpapanggap. Hindi siya isang reporter, ngunit isang contract killer na nagtatrabaho para sa Korean National Intelligence Service. Pagkatapos ng kanyang mga tanong, kalmado siyang nagsuot ng face shield, bumunot ng pistol, at binaril ang babae. Pagkatapos ay lumingon siya sa matanda at tinapos siya. Sinuri niyang mabuti, nakitang walang nakatingin, at sinunog ang bahay. Sa labas, hinuhugasan niya ang dugo sa ilalim ng gripo, nililinis ang kanyang sapatos, at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan na parang walang nangyari. Kahit retired na siya, kapag nagutos si Diretsyo ay sumusunod siya. Isa pa, kailangan pa niya ng pera para sa pagpapaayos ng kanyang pinapangarap na bahay. Sa kanyang sasakyan, tiningnan niya ang kanyang telepono. Isang bagong listahan ang nagpapakita ito ay si Mo Yong at sa kanyang buong koponan. Samantala, sa isang lihim na klinika sa underground ng Hongjong ng Seoul, ginagamot ni Dr. M si Jo Gae-ong. Ang klinika na ito ay isang kilalang lugar kung saan kumukuha ng medikal na tulong ang mga mersenaryo at espiya ng walang tanong. Si Dr. M, matalino at sakam, ay gumamot sa kanyang mga sugat, ngunit sinasamantala ang pagkakataong nakawin ang serum tube na nakatago sa kanyang mga gamit. Pagkatapos ng paggamot, iniwan niya siya at tinawagan si Mr. Song, isang underground broker, para tanungin kung may reward para sa kanya. Nagulat si Mr. Song, akala niya patay na si Jo Gae-ong. Sinabi niya na magbabayad ng malaki si Mo Yong kung alam niyang buhay siya. Sinabi ni Dr. M na halos wala na siyang buhay pagkatapos ng isang headshot. Sa sikretong base ni Director Cho, dumating si Manager Joe na may dalang steel case. Sa war room, iniulat ng kanyang team ang lokasyon ni Jo Gae-ong sa illegal clinic. Ang utos ay patayin siya bago dumating ang koponan ni Direktor Sa. Ngunit si Jo Gae-ong ay nagising ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga agent ni Cho sa klinika. Nagmamadali silang pumunta sa operating room, ngunit wala itong tao. Biglang tumalon si Jo Gae-ong at sinaksak ang tiyan ng isang umaatake. Mas lalong lumalaban si Jo Gae-ong, kumuha siya ng palakol sa sahig at inihagis ito, na tumama sa balikat ng isang umaatake. Pagkatapos ay sinundan niya ng malakas na sipa sa tuhod at saksak sa dibdib. Ang pangatlong umaatake ay nagmumula sa likuran. Hinarang niya siya, ibinagsak siya sa dingding, at tinamaan ang kanyang mukha gamit ang palakol hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Sinubukan ng pinuno na ilabas ang kanyang baril, ngunit huli na ang lahat. Pinutol niya ang kanyang kamay, sinuntok siya ng malakas, at tinapos siya ng isang malinis na hampas. Matapos matiyak na ligtas ang silid, nakita ni Jo Gae-ong na patay na si Dr. M. Mabilis niyang ginamat ang kanyang mga sugat, hinanap ang kanyang kabinet ng mga sariwang damit, at nagpalit. Nahanap niya ang ninakaw na serum. Inilagay ito ng maingat, at tahimik na umalis. Sa labas, nakakita siya ng isang delivery truck, kinuha ito, at pinaalis. Samantala, sa lihim na base ni Director Cho, sinusubukan pa rin ng kanyang team na i-unlock ang naka-encrypt na steel case. Aabutin daw ng 48 oras para masira ito. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng isang agarang mensahe na hindi alam ang lokasyon ni Jo Gae-ong. Samantala, lumipat si Lim sa kanyang susunod na target. Siya ay nasa isang horse racing track na naglalayong tapusin ang isang malapit na kaalyado ni Mo Yong. Pagkatapos maglagay ng ilang taya,
Bumalik ito sa kanyang sasakyan at nakitang patay na ang kanyang kasintahan sa upuan. Sa likurang upuan, mahinahong naghihintay si Lim na may hawak na kutsilyo. Tapos bigla niyang sinuntok ito at pilit siya na magmaniho. Sa ibang lugar sa isang tahimik na kainan sa tabing daan, si Director Cho ay naninigarilyo at kumakain ng tinapay. Nang dumating si Direktor sa para sa isang pulong, hinihiling ni Sa na ibalik ang ninakaw na bagay. Bagamat nagtatrabaho sila sa iisang ahensya, nakikipaglaban sila sa kapangyarihan. Sinabi ni Sa na ang ninakaw na item ay bahagi ng isang lihim na proyekto ng Swedish at sinabi kay Cho na ang ahensya ay nagsisimula ng isang panloob na pagsisiyasat. Kung mahuli si Mo Yong at ang kanyang team, si Cho ang sisisihin. Nag-aalok si Sa ng deal, ibalik ang item, at malilimutan ang problema. Nagkukunwaring walang alam si Cho. Sinabi niya na wala siyang ginawang mali at binalaan si Sa na maaaring hindi tapat ang mga Amerikanong tumutulong sa kanya. Nagalit si Sa at ikinuyom ang kanyang mga kamao, ngunit nananatiling kalmado si Cho. Tumayo siya, hindi pinansin si Sa, at sinabing kung may gustong sisihin si Sa, kailangan niya ng patunay ito. Lumabas si Cho, naiwan si Sa na galit na galit. Sa isang lumang tren na ginamit bilang isang lihim na taguan, si Lim ay kalmadong pinahihirapan ang lalaki. Nakatali sa isang upuan na puno ng mga pasa at dugo. Mahinahon siyang nagsasalita, humihigop ng inumin na parang normal na nag-uusap sila. Sinabi ni Lim pagkatapos ng pagre-retiro, binili niya ang kotse ng tren na ito. Naging tahanan niya ito, ngunit malaki ang gastos sa pagpapanatili nito. Kaya naman kinailangan niyang bumalik sa dati niyang trabaho. Inilabas ni Lim ang isang mapa sa kanyang telepono at ipinakita ang isang markadong lugar na nagtatanong kung saan nagtatago ang mga kaalyado ni Mo Yong. Kinakabahang kinumpirma nito. Ipinakita ni Lim ang mga larawan ng pamilya nito at nagbabala na kung mali ang impormasyon, ang kanyang pamilya ang susunod. Sa ibang lugar sa pasilidad ni Director Cho, naiinip na si Manager Joe dahil nakalock pa rin ang steel case. Ipinaliwanag ng isang technician na ang pagsubok sa bawat code ay tumatagal ng maraming oras. Sa tingin nila ngayon ay may nagbago ng code sa pamamagitan ng kamay bago kinuha ang case. Aabuti ng kahit isa pang araw para mabuksan ito. Samantala, dumating si Jo Gayong sa isang lumang restaurant na walang laman. Ngunit hindi ito basta-bastang lugar. Isa ito sa mga lumang safe house ni Mo Yong. Madali siyang pumasok sa loob at sinimulang suriin kung may mga panganib. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng ilang kutsilyo, at pumili ng pinakamatulis. Itinago niya ang mga ito sa kanyang jacket. Pagkatapos ay dumaan ang isang sasakyan ng pulis at napansin ang ninakaw na truck sa labas. Dahil sa ayaw ng gulo, si Jo Gayong ay tahimik na umalis sa likuran at naglakad palayo. Sa daan, may nakita siyang gasolinahan. May nakaparada na sasakyan doon at nasa restroom ang driver. Mabilis siyang naglagay ng flyer sa likod ng bintana ng kotse para harangan ang view. Nang lumabas ang driver at sinubukang tanggalin ito, tumalon si Jo Gayong sa kotse at tahimik na pinaandar. Mamaya ng gabing iyon malapit sa Seoul Tower, may dumating na convoy. Lumabas si Chief Lee at Direktor Sa at pumunta sa isang pribadong pulong kasama si Direktor Paul. Nandoon na si Paul na pinapanood ang lahat mula sa itaas na may binocular na kontrolado. Sa sandaling umupo sila, sinimulan ni Paul na sisihin si Chief Lee sa hindi pagprotekta sa kargamento. Sinubukan ni Lee na sisihin si Cho, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Paul. Kalmado, iminungkahi ni Paul na dapat magbitiw si Lee, na sinasabing wala ng kakayahan si Lee na labanan ang isang tulad ni Cho. Nangangatwiran si Lee, ngunit hindi ito nakakatulong. Nawalan siya ng kapangyarihan. Sa pagtatapos ng pulong, nilinaw ni Paul na tapos na ang oras ni Lee. Maya-maya nagmaneho si Jo Gayong sa isang tahimik na lugar ng industriya. Siya ay pumarada sa isang bakanteng lugar, bumili ng inumin mula sa isang vending machine, at mahinahong naglalakad patungo sa isang lumang pabrika. Umakyat siya sa itaas na palapag, at kumatok sa isang metal na pinto. Sagot ng isang lalaking may accent na Russian. Humihingi si Jo Gayong ng isang taong nagngangalang Hangam. Sinabi ng lalaki na wala siyang kakilala sa ganoong pangalan at sinabihan siyang umalis. Walang pag-aalinlangan, malinis siyang hinampis ni Jo Gayong at pumasok sa loob. Sa loob, si Hangam ay nasa isang mesa na naglalaro ng mga baraha kasama ang dalawa pang lalaking Russian. Nang makita niya ito, nagpanik siya. Inabot niya ang isang nakatagong baril, ngunit mas mabilis ito at nakatutok na sa kanya ang sandata nito. Dahil alam niyang hindi siya mapapantayin. Huminto si Hangam at sinenyasan siyang umupo. Hindi sineseryoso ng dalawang lalaking Ruso si Jo Gayong. Tinutokso nila siya, gumagawa ng mga bastos na biro, at sinimulan siyang abalahin, na iniisip na siya ay isang madaling pantirya. Sinusubukang ipaliwanag ni Hangam kung sino siya, ngunit lalo lang silang naging mapagmataas. Iniinsulto nila ang kanyang yumaong ama at pinagtatawanan ang gantimpala sa kanyang ulo.
Wala si Jo Gayong para makipag-usap. Nandito siya para sa mga armas. Binuksan niya ang kanyang mga gamit. Kumuha siya ng pistol at humingi ng mga bala. Nagdadalawang isip siya at humingi muna ng bayad, ngunit nanalo ang kanyang takot. Tahimik niyang ibinibigay sa kanya ang mga bala habang inaabot ang isang nakatagong baril sa malapit. Habang sinusuri niya ang mga bala, mas tinutokso siya ng dalawang Ruso, ngunit lumayo sila. Nakakaramdam ng gulo si Hangam at sinusubukan silang bigyan ng babala na huminto. Huli na, dahil inilabas ni Jo Gayong ang kanyang pistola at mabilis na binaril ang magkabilang lalaki. Pagkatapos ay lumingon siya at kinunan ang natitirang bahagi ng silid na may mahinahon at tumpak na mga putok. Sa ilang segundo, sila na lang ni Hangam ang natitira. Nakikiusap ngayon si Hangam para sa kanyang buhay. Sinisisi niya ang mga Ruso at sinabing pagkakamali ang lahat. Hindi naniniwala si Jo Gayong sa kanya. Binaril niya siya sa binti at sinimulan siyang pahirapan para sa mga sagot. Nang sa wakas ay nakipag-break siya, kinuha niya ang kanyang telepono at pinilit siyang tawagan si Moyong. Sinusubukan niyang tumigil at gumawa ng mga dahilan, kaya binaril siya nito muli. Nagsasabi ng totoo si Hangam, ibinenta siya ni Mr. Song mula sa Paradise para makuha ang reward at si Moyong ay nagtatago sa Busan. Iyon lang ang kailangan ni Jo Gayong. Naglagay siya ng huling bala kay Hangam at umalis. Kinaumagahan, si Direk Cho ay tahimik na nakaupo sa tabi ng lawa, pinipintura ang tanawin. Maya-maya, dumating si Paul at umupo sa tabi niya. Si Paul ay diretso sa punto. Gusto niyang maibalik ang bagay na kinuha ni Cho. Sinabi niya na hindi ito gagamitin sa Korea at ito ay para sa kaligtasan ng mundo. Nanatiling kalmado si Cho at nagtanong kung aling item ang ibig sabihin ni Paul. Si Paul ay hindi sumagot ng malinaw, tumawa lamang at nagbabala na kapag ang item ay hindi matagpuan, ang kanyang karera ay maaaring masira din. Samantala, sa Seoul, lumalabas si Lim sa isang convenience store na may dalang merienda. Isang maliit na bata ang nakabangga sa kanya, nalaglag ang kanyang pagkain. Walang reaksyon si Lim, pinulot niya ang pagkain, nilinis ito, at nagpatuloy sa paglalakad, nakatutok sa susunod niyang target. Maya-maya ay nakita na niya ang apartment building. Kalmado, pumasok siya, tinitingnan ang lugar, at pumunta sa target na palapag. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang sandata, at bumaril sa pintuan. Pinapatay ang lahat sa loob ng may perpektong kasanayan. Ang isa sa mga tauhan ni Moyong ay nakaligtas ng sapat upang makapagbigay ng larawan at sabihin ang huling alam na lokasyon ni Moyong. Sinabi niya kay Lim na sinabihan ni Moyong ang koponan na maghiwa-hiwalay noong isang linggo. Maya-maya, dumating si Jo Gayong sa labas ng parehong apartment sakay ng isang ninakaw na kotse. Nagmamasid siya mula sa malayo at nakikita ang isang grupo ng mga bata sa high school na naninigarilyo sa malapit. Lumabas siya, lumakad, at humingi ng sigarilyo. Tinatawanan at pinagtatawanan nila siya, maya-maya, nagsindi ng sigarilyo si Jo Gayong at umakyat sa hagdan. Sa hallway, nakasalubong niya si Lim. Nagtama ang kanilang mga mata. May kung ano sa mukha nito ang nakakuha ng atensyon niya, ngunit hindi niya mawari kung bakit. Sinusubukang maging natural, binati siya ni Lim at nagkunwaring tinitingnan ang kanyang bag. Iniisip ni Jo Gayong na isa lang siyang mapilit na tindero at sinabing hindi siya interesado, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Hindi siya sinusundan ni Lim, ngunit nananatili sa malapit na nanonood. Sinusubukan pa ring alalahanin kung bakit parang pamilyar siya. Nakarating si Jo Gayong sa pintuan ng apartment. Sa loob, nakikita niya ang mga katawan sa lahat ng dako. Sa labas, tinitingnan ni Lim ang kanyang telepono. Papasok ang bagong impormasyon, isang larawan at isang pangalan. Nag-click ito. Siya ay anak ni Chi Chong-min, dating kasamahan ni Lim. Ngayon isa siya sa mga target niya. Mabilis siyang kumilos, pabalik sa hallway para mahuli siya. Ngunit sa pagliko niya sa kanto, lumitaw ang problema. Ang mga high school na bata kanina ay bumalik kasama ang mga kaibigan. Gusto nilang mag-higanti dahil natalo sila ni Jo Gayong. Hindi nila siya nakikilala ng malinaw at iniisip na isa si Lim sa mga kasama niya. Bago pa makapagpaliwanag si Lim, inatake nila siya. Sa kaguluhan, nakatakas si Jo Gayong nang hindi napapansin. Nang maglaon, sa garahe, ang mga kabataan ay nakahiga sa sahig na walang malay. Si Lim ay nakatayo sa ibabaw nila, inaayos ang kanyang jacket at mukhang naiinis. Tahimik siyang nagrereklamo tungkol sa pag-aaksaya ng oras sa mga punk na umaatake sa maling tao. Pagkatapos ay lumayo siya na handa na ipagpatuloy ang misyon. Sa ibang lugar, ang direktor na si Sa ay nagbabahagi ng malaking balita. Nahuli na ni Paul si Direk Cho, ngunit sinabi ni Chief Lee sa kanyang koponan na tumayo. Alam niyang nawawalan ng dahilan ang pakikipaglaban kay Paul. Kung gusto ng mga Amerikano ang item, maaari nilang kunin ito. Humihingi si Director Sa ng mga detalye tungkol sa item at kung bakit ito napakahalaga.
Sa wakas ay ipinaliwanag ni Chief Lee na isa itong serum na gawa ng isang Korean company. Ginamit ito ng US upang lumikha ng mga tunay na super na sundalo. Napakadelikado ng serum. Ginawa ito ng isang research team na pinamumunuan mismo ni Cho. Kaya naman gustong lumayo ni Chief Lee. Lalo na ngayong nakakulong si Cho sa isang lihim na kulungan. Sa panahon ng pagtatanong, ipinakita ng mga tauhan ni Paul ang isang mabangis na file. Lahat ng nakatrabaho ni Cho ay patay na. Pagkatapos ay mayroong isang larawan ni Profesor Jonas mula sa Sweden. Nagtrabaho siya kay Profesor No ng Korea sa serum project na parehong nawawala. Nagpapakita si Paul ng mga nakakatakot na video mula sa isang lihim na programa na tinatawag na The Tyrant, isang mapanganib na eksperimento na mahirap kontrolin. Inakusahan niya si Cho na pumatay ng mga tao para pagtakpan, ngunit walang pakialam si Paul sa mga pagkamatay dahil serum lang ang gusto niya. Binibigyan ni Paul ng pagpipilian si Cho. Isuko ang Tyrant Serum at makakalimutan niya ang lahat. Nanlaban si Cho. Nagtatanong siya kung bakit pinigilan ang South Korea sa paggawa ng parehong teknolohiya na mayroon ang ibang mga bansa. Hinampos ni Paul ang mesa at sinabing kayang gawin ni Cho ang anumang gusto niya, hindi lang sa serum na iyon. Ilang sandali pa, ang bodyguard ni Paul, si Frank, ay bamulong na si Mo Yong, ay natagpuan na. Napangiti si Paul sa impormasyon. Tapos na ang palabas. Nagpadala siya ng Southern NIS team para hulihin si Mo Yong sa isang restaurant. Tumawag siya sa mga autoridad at nakipagpulong kay Chief Lee. Nang nagkita sila, nag-aalok si Mo Yong na sumuko at makipagtulungan. Pero may mga kondisyon siya. Una, dapat tanggalin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga wanted. Pangalawa, gusto niyang bumalik ang trabaho niya sa NIS headquarters. Ginagawa niya ang parehong mga kahilingan bilang bahagi ng deal. Nang marinig ito ni Director Sa, excited siya. Ang impormasyon ni Mo Yong ay maaaring makatulong sa pagpapabagsak kay Cho. Ang deal na ito ay higit pa sa pakikipagtulungan. Ito ay kapangyarihan sa laban ng ahensya. Sa ibang lugar, sa opisina ni Mr. Song, tila normal ang lahat hanggang sa buksan niya ang pinto sa kanyang pribadong silid. Nandoon na si Jo Gae-ong na mahinahong naghihintay. Nagtataka, nagtanong siya kung paano siya nakalampas sa seguridad. Nagkibit-balikat siya at sinabing walang balak ang mga guard na pigilan siya. Nakaupo pa rin, binuksan ni Jo Gae-ong ang isang maliit na bag at isa-isang inilagay ang mga armas sa mesa. Isang pistol, kutsilyo, at isang mapurol na bagay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mr. Song at sinabihan siyang pumili kung paano niya gustong mamatay. Natarante si Mr. Song, ngunit sinusubukang manatiling kalmado. Nagmamakaawa siya at nangakong kakausapin, umaasang maantala o makakatakas. Walang reaksyon si Jo Gae-ong. Inalis niya ang mga armas sa misa at tinitigan siya. Dahan-dahan, inabot ni Mr. Song ang isang drawer, nagkunwaring kumuha ng pakete ng sigarilyo, ngunit nakatago sa ilalim nito ay isang pistola. Sinubukan niyang kunin ito, ngunit nakita niyang walang laman dahil kinuha na ni Jo Gae-ong ang mga bala. Tinatanong niya kung nasaan si Mo Yong. Alam niyang may kasaysayan sina Song, Han Gum, at Mo Yong. Itinanggi ito ni Song at sinabing hindi sila naging close. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang naglagay ng bounty sa kanya at kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Natigilan si Song, pinagpapawisan at nanginginig. Takot na takot siyang sumagot dahil ang pagsasabi ng maling pangalan ay maaaring mapatay siya. Bago pa man siya makapagsalita, nakakaramdam na si Jo Gae-ong ng panganib. Kumikilos siya nang tumama ang putok ng baril sa pinto, na tumama sa dibdib ni Song agad siyang bumagsak na patay. Mabilis na tumingin sa labas si Jo Gae-ong, ang lahat ng mga bantay sa hallway ay patay na, pinatay ng tahimik at perpekto. Habang naglalakad si Jo Gae-ong sa pasilyo, lumitaw si Lim sa gilid, nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Alam na alam niya kung sino siya at sinabi niyang patay na siya. Iyon lang ang kailangan marinig ni Jo Gae-ong. Napagtanto niyang si Lim ang pumatay sa mga tauhan ni Mo Yong sa Busan. Sinabi niya sa kanya na naaamoy pa niya ang pulbure sa kanya. Sabi ni Lim, oras na para tapusin ang trabaho, kasama na siya. Ang hindi niya nakikita ay ibinaba na ni Jo Gae-ong ang kanyang pistola sa kanyang baywang na hindi nakikita. Nang makita niya ito, ngumisi siya at pinuri ang mabilis niyang pagguhit. Tapos putok ng baril. Mabilis at mabangis ang pagbaril nila. Ito ay malapit at ligaw, parehong umiiwas at nagpapaputok ng may nakamamatay na kasanayan. Nataman si Lim sa paa. Nataman si Jo Gae-ong sa braso. Parehong nagmamadaling nagtago si Lim sa isang kalapit na silid, bumaril pabalik upang pabagalin siya. Pareho silang duguan at hirap huminga. Sa isang paghinto, ginagamot nila ang kanilang mga sugat sa anumang mahahanap nila. Mula sa kanyang kinatatayuan, sumigaw si Jo Gae-ong, nagtatanong kung napatay si Mo Yong. Mula sa kabilang silid, sumagot si Lim na hindi pa.
Buhay pa rin ang kanyang target, ngunit nagpapatuloy ang nakamamatay na laro sa pagitan nila. Pagkatapos, tumunog ang telepono ni Lim. May lalabas na bagong mensahe. Ito ay isang kagyat na utos na itigil ang pakikipaglaban dahil may emergency. Hindi nag-atubili si Lim. Inihagis niya ang kanyang mga susi ng kotse sa pasilyo at sinabing ang kanyang binti ay masyadong nasaktan upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Tapos na siya sa ngayon. Walang sinasabi si Jagayong. Kinuha niya ang susi at umalis. Sa kabilang banda, sumakay si Mo Yung sa isang kotse kasama si Director Sa na papunta sa headquarters ng NIS upang maghatid ng mahalagang impormasyon. Biglang pinalibutan sila ng mga walang markang sasakyan at nagsimulang magpaputok, isa itong ambush. Mabilis na sumiklab ang putok ng baril at kaguluhan. Dumating ang mga reinforcement. Iniwan ni Direk Paul ang pag-atake, na suportado ng mga piling sundalo. Hindi ito mga ordinaryong mandirigma. Sila ay mga pinahusay na superhuman mula sa lihim na proyektong malupit na ipinadala ngayon sa publiko. Si Mo Yung ang nagiging pangunahing target. Binunot ni Direk Sa ang kanyang baril para protektahan siya, ngunit hindi siya tugma. Itinuro niya si Mo Yung sa likurang upuan at sinabing dadalhin siya. Hinawakan ng isa sa mga sundalo ni Paul ang bubong ng kotse at madaling nabuksan. Bago umalis, nagbigay ng babala si Paul. Sinabi niyang dadalhin niya ang ulo ni Director Cho kay Chief Lee. Si Mo Yung ay isinakay sa isa pang kotse kung saan nakaupo si Direk Cho. Mapait na nanonoya si Mo Yung. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, itatapon daw siya ng walang pakialam. Tahimik na sagot ni Cho na nagsasabing para sa bansa ang lahat. Pareho nilang alam ang mga panganib sa simula. Sa kanilang mundo, ang buhay ay palaging nasa linya. Biglang may kotseng humarurot papunta sa convoy. Ito ang kotse ni Lim na minamaneho ngayon ni Jagayong. Ang mga tauhan ni Paul ay naghahanda sa pagtatanggol. Habang papalapit ang sasakyan, putok ng baril mula sa loob. Isang sasakyang pang-escort ang sumabog. Mabilis na napagtanto ni Paul na si Lim, ang pinakakinatatakutang asasin ng Korea, ang nasa likod ng pag-atake. Ipinaliwanag ni Cho, kalmado gaya ng dati, na kailangan ni Lim ng pera para ayusin ang kanyang tren, kaya binigyan niya siya ng trabaho. Mabilis na kumilos si Paul at ipinadala ang mga superhuman mula sa proyektong Tyrant. Ang ilang mga pinahusay na sundalo ay nataman sa ulo at dibdib. Ngunit makalipas ang ilang segundo, gumaling ang kanilang mga katawan. Ang mga belang buto ay bumawi at sila ay tumayong ganap na nakabawi. Malakas na nataman ni Lim ang gas. Ngunit isang pinahusay na sundalo ang tumalon sa kotse at itinapon ito. Nangyayari ang laban malapit sa sikretong base ni Director Cho na nakatago sa isang pang-industriyang lugar. Si Paul at ang kanyang koponan ay naglunsad ng isang buong pag-atake. Sinisira nila ang mga panlabas na depensa. Mabilis na pinatay ang mga bantay. Ang mga automatikong baril at ang kapangyarihan ng mga malupit na sundalo ay sumisira sa paglaban sa ilang minuto. Habang nasusunog ang base, nakatakas sina Direk Cho at Mo Yung sa isang ligtas na labasan sa ilalim ng lupa. Sa itaas na palapag, pinapanood ni Manager Joe ang pagkawasak mula sa window ng control room. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe na sa wakas ay nabuksan na ang naka-encrypt na steel case. Samantala, sa labas ng pasilidad, pinangunahan ni Frank ang isang malakas na pag-atake. Bawat hampas ay yumanig sa gusali. Sa ilalim ng kanyang utos, mabilis na bumagsak ang natitirang mga gwardya ni Cho. Ang huling pinto ng vault ay bumukas. Sa loob ng vault, binuksan ni Manager Joe ang steel case. Ito ay walang laman. Humakbang pasulong si Paul. Tumingin sa loob, pagkatapos ay tinitigan ng masama si Cho. Nagulat si Cho. Talagang naniniwala siyang nasa loob ang serum. Lahat ay nakatingin kay Mo Yung sa ilalim ng pressure. Bumalik sa lugar ng pag-crash. Hinanap ng pinahusay na sundalong ang mga labi, ngunit wala na sina Jagayong at Lim. Biglang isang putok ng baril ang tumama sa sundalo kaya natambo siya. Si Jagayong, nasaktan at duguan, ay gumapang palabas ng takip, tinawag si Lim. Dapat nilang maabot si Mo Yung ng mabilis. Bago siya makagalaw, bumangon ang sundalo at sinipa ang kanyang matigas na katawan. Ginamitan niya ito ng kutsilyo, ngunit hindi ito umubra. Ang kanyang katawan ay gumaling kaagad. Pinaghahampas niya ito hanggang sa halos hindi na ito makagalaw. Tatapusin na niya ito nang dumating si Lim. Nagpaputok siya ng maraming putok na nagpuntirya sa ulo. Sinugod ni Lim si Jagayong at sinabihang lumipat siya, ngunit may mali. Hinawakan niya ang tagiliran niya at nakita niyang sira ang serum tube niya. Nasa loob na ng katawan niya ang Tyrant Formula. Namutla ang mukha ni Lim, nabigla siya. Hindi niya alam na mayroon siya nito. Tinanong niya kung saan niya nakuha. Sinabi niya na hindi siya nagtiwala kay Mo Yung at kinuha ito bilang backup. Tapos tinanong niya kung ano ba talaga ang serum. Hindi sumasagot si Lim, tahimik lang siyang nagsorry at itinutok ang baril sa kanya.
Sa loob ng base, galit si Paul. Hinatak niya ang kanyang baril kay Director Cho, hinihingi ang lokasyon ng Tyrant Serum. Nang manatiling tahimik si Cho, sinimulan ni Paul na patayin ang sarili niyang mga tauhan isa-isa. Sinubukan ni Manager Joe na lumaban, ngunit madali siyang pinigilan ni Frank. Sinabi ni Cho na hindi niya alam kung nasaan ang serum, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Paul. Nagpasya siyang panoorin si Cho na mamatay ang kanyang koponan bago siya huling patayin. Biglang bumangga ang sasakyan ni Lim sa gate. Walang tigil ang pagbaril niya sa mga kalaban. Si Jo Gayong, nasa loob pa rin ng sasakyan, ay inihahanda ang sarili. Lumabas siya at sumama sa labanan na may mabilis na reflexes. Ngunit dumating si Frank. Hinampis niya si Jo Gayong sa mga pader ng napakalakas. Nakakakuha siya ng maraming hit ngunit patuloy na bumabangon. Pagkatapos ang lahat ay nagbabago. Hinawakan ni Jo Gayong si Frank sa panahon ng kanyang pag-atake at itinapon siya sa buong silid. Hindi na normal ang kanyang lakas. Nagkabisa na ang Tyrant Serum. Samantala, lumaban si Lim sa base, at isa-isang pinabagsak ang mga tauhan ni Paul na may perpektong kasanayan. Samantala si Paul, desperado, itinutok ang kanyang baril kay Cho. Ngunit bago pa siya makabaril, dumating si Lim na nakahanda na ang kanyang baril. Kinatok ni Cho ang baril mula sa kamay ni Paul at pinaikot ang laban. Nagbabala si Paul na ang pagpatay sa kanya ay magsisimula ng digmaan. Nanatiling kalmado si Cho. Hinailan ni Lim ang gatilyo at binaril si Paul. Pagkaraang ibagsak si Paul, sinubukan ni Mo Yung na tumakas, ngunit binaril siya ni Lim nang walang babala. Nawala ang galit ni Cho, nagtatanong kung bakit hindi iyon ginawa ng mas maaga. Mahinahong sinabi ni Lim na bahagi ito ng deal na ginawa niya. Biglang yumanig ang kwarto at gumuho. Nahulog si Jo Gayong sa kabuluhan, malakas na lumapag, ngunit mabilis na tumayo. Gulat na napanganga si Cho. Iba ang itsura niya. Kinumpirma ni Lim na ang Tyrant Serum ay ganap na sumanib kay Jo Gayong. Hindi pa tapos si Frank. Naglabas siya ng isang malaking talon at lumaban si Jo Gayong gamit ang isang bakal na pamalo. Matindi ang laban nila. Pagkatapos, ang itim na likido mula sa katawan ni Jo Gayong ay bumaril na parang sandata. Tinapos niya ang laban sa isang malakas na tama sa ulo ni Frank. Sa kanyang huling kaaway, bumaling si Jo Gayong kay Mo Yung at mabilis itong pinatay. Ngunit bago pa siya makapag-react, itinaas ni Lim ang kanyang baril at pinaputukan siya sa ulo. Ngunit tumayo siya na ganap na gumaling. Binalak sana siya ni Lim na patayin, ngunit huli na ang lahat. Ang kapangyarihan sa loob niya ay mas malakas kaysa sa mga bala. Nang magsalita si Jo Gayong, iba ang boses niya. Kinokontrol na siya ng Tyrant. Napagtanto ni Cho na hindi lang siya nagbabago kundi mabilis na umuunlad. Sinabihan niya si Manager Joe na buksan ang malalakas na UV lights. Napasigaw si Jo Gayong nang matamaan siya ng ilaw. Ang malupit sa loob niya ay lumaban sa pagsisikap na protektahan ang kanyang katawan. Patuloy ang pagbaril ni Lin na nagsasabing malakas ang serum ngunit liwanag ang kahinaan nito. Tumingin siya sa huling pagkakataon at humingi ng paumanhin. Naaga na ng Tyrant ang isip niya, at wala siyang choice kundi pigilan ito. Makalipas ang ilang segundo, muli siyang tumayo, mas malakas at mas mabilis kaysa dati. Inatake niya si Lim, itinulak siya pabalik ng may matinding lakas. Mula sa malayo, nakangiting nakatingin si Direk Cho. Sa wakas ay konektado na ang Tyrant Serum. Tumingin si Cho sa kanyang relo. Malapit na ang pagsikat ng araw. Binalaan niya si Jo Gayong na tumakbo bago pa matamaan ng liwanag. Na ipinaalala sa kanya na mula ngayon ay hahabulin siya at mapabilang sa estado, ngunit tumawa si Jo Gayong. Pagkatapos ang kwento ay bumalik sa 15 taon. Gabi na, isang matandang lalaki ang nag-aayos ng elektronik sa isang magulong kwarto nang dahan-daang bumukas ang pinto. Isang batang babae mula sa ampunan ang nakatayo sa labas. Ang babae ay si Jo Gayong. Pinapasok niya ito, binigyan siya ng mainit na pagkain, at unti-unti, nakahanap ng tahanan. Lumalabas na si Jo Gayong ay hindi lamang isang ordinaryong ulila. Naging bahagi na siya ng mga eksperimento. Kaya naman madali siyang tinanggap ng Tyrant Serum. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.